Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magigilagay ng panahon ngayong araw ng linggo, ika-14 ng Hunyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image ang bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan sumunod sa bagyong Esther ay huling namatan sa layong 2,100 km silangan ng Visayas. Makikita nga po natin na posible nga po itong pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o bukas ng umaga, na kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 185 km per hour at may pagbugso naman ito na umabot sa 210 km per hour, na kung saan bagya nga po itong bumilis ang kanyang pagkilos na umabot sa 20 km per hour. Po kumikilos nga po ito pahilagang kanluran, kaya naman inaasahan po natin na posible nga po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility kung hindi magbabago ang kanyang bilis ng kanyang pagkilos. Nagdadala nga po ito ng mga localized thunderstorm, especially dito sa may area ng Bicol region, kabilang ang Mindanao, na kung saan nagdadala ito ng mga cloud cluster, na kung saan kung minsan nagkakaranas tayo ng mga biglaang buhos ng mga malakas na mga pag-ulan na sinasamahan ng mga bugsong hangin na dulot nga po nitong super typhoon na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi na dulot ng mga localized thunderstorm na epekto nga po nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. At associated nga po ito sa hanging easterlies o yung mainit na temperatura na nanggagaling dito sa may dagat Pasifiko o sa may silangang bahagi ng ating bansa, na siyang nagdudulot nga po yan ng mainit na panahon at localized thunderstorm. Samantala, bukod nga po dito sa bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, meron po tayong bumabalik na hanging habagat, na kung saan bagya nga pong nag-intensify o lumakas din ang hanging habagat. Kaya naman bagya nga rin po itong nakaka-apekto dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas, and Mindanao, na kung saan nga po nagdadala nga rin po ito ng mga localized thunderstorm. Nagdudulot din po ito ng bagyang maulap na paporin na sinasamahan ng mga biglaang buhos na mga pag-ulan. Lalo na po yan kapag develop ang mga localized thunderstorm nating inaasahan at mararanasan. Kapag fully develop ang mga localized thunderstorm at natapatan yung lugar, asahan po ninyo na kung minsan katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan ng ating mararanasan. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang pagba sa mga babang lugar at pag-urang lupa sa mga bundok na lugar. Para naman sa magiging track nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan kapag pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at kinapa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na bagyong Francisco, ang pang-anim na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. So, kapag hindi magbago ang kanyang direksyon, ay inaasahan po natin na papasok na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o kaya naman bukas ng umaga, Lunes po yan. So maging alerto lang po tayo sa mga bago namin ulat pa namin ilalabas ukol dito sa ating monitor na bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Sumunod nga po ito doon sa bagyong Esther, na kung saan nga po makita nga po natin sa pinaka-track na posible nga po itong maglandfall dito sa may silangang bahagi ng Visayas, especially sa lugar po yan ng Eastern Samar, patungo dito sa may area ng Masbate, Romblon at Oriental Mindoro, kabilang ang Occidental Mindoro, bago tuluyan makalabas ng ating bansa. Yan po yung pinaka-posibleng daanan ng bagyo. Makikita nga natin na mayroon din po tayong senaryo na posible nga pong dumaan dito sa may silangang bahagi ng Luzon, especially dito sa may area ng Isabela, patungo dito sa may Kalinga, Abra, lalabas ng Ilocos Norte, bago tuluyan makalabas ng ating bansa. Na kung saan nga po kapag hindi po tayo dinaanan ng pinakasentro, asahan pa rin po natin ang mga malakas na hangin at sinasama ng mga malakas na mga pag-ulan na dulot nga po itong bagyong ating monitor. May kategory na nga po itong super typhoon category, kaya naman inaasahan po natin na malakas nga po ang ating inaasahan ng mga pag-ulan at malakas na hangin. Na kung saan makita nga po natin yung pinaka cone of probability nitong bagyo ay sakop nga po nito ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya naman kahit hindi po tayo daanan ng pinakasentro, asahan pa rin po ang mga bugso-bugsong hangin. Makakaranas tayo ng mga malakas na mga biglaang buhos ng mga pag-ulan na sinasama ng malakas na hangin. Kung saan naranasan na nga po dito sa area ng Naga City, Camarines Sur.
Makikita nga po natin ang pinaka-arrow. Yan po yung pinaka-tatlong senaryo na kung saan mayroon din tayo ditong senaryo na posible sanang dumaan dito sa may Mindanao, ngunit mas mababa na nga po ang kanyang tsansa na dumaan dito dahil sa bahagya na nga po umakyat or tumaas yung pinaka-track nitong bagyong ating minomonitor. Base nga po sa ating pinaka-climatological track sa buwan ng Hunyo, makikita nga po natin na mayroon po tayong isa hanggang dalawang bagyo na posibleng mabuo sa buwan ng June, na kung saan mayroon na nga po tayong unang bagyong nabuo sa buwan ng June at napangalan na nga po natin sa bagyong Esther, na kung saan ito pong minomonitor natin na bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa ay sumunod nga po ito doon sa bagyong Esther. Posible nga rin po itong pumasok ang ating Philippine Area of Responsibility at posible nga rin po itong dumaan or maglandfall dito sa may area ng Bicol Region, patungo dito sa may area ng Quezon, Laguna, Cavite, Metro Manila, lalabas dito sa may Bataan at Zambales bago tuluyan makalabas ng ating bansa. At mayroon din po tayong senaryo na posibleng maglandfall dito sa may Visayas at especially dito sa may area ng Eastern Samar, Masbate, Romblon, patungo dito sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro bago tuluyan makalabas ng ating bansa. Na kung saan, yan nga po pinaka-track natin dito sa bagyong ating monitor, kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa biglaang hangin at mga pag-ulan. Nadulot nga po itong trap ng bagyong ating monitor. Na kung saan, mayroon din tayong senaryo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lalapit dito sa may silangang bahagi ng Luzon, Visayas bago tuloy ang kikilos pa ilagang silangan or magko-curve ang kanyang pagkilos, na kung saan posible nga lang din mag-list ang ating minomonitor na bagyo. Kaya naman maging alerto at updated sa mga bago naming ulat panahon naming ilalabas ukol dito sa bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin ang improving weather ang ating inasahan ngayong araw dito sa Luzon. Ngunit sinasamahan po yan ng bagyong maulap na paporin at mga localized thunderstorm, especially dito sa area ng Batanes, Babuyan Group of Islands, and Zambales, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Nadulot nga po yan ng epekto nitong hanging habagat. Kasi ang nagdudulot nga po yan ng mga localized thunderstorm at sinasamahan nga po yan ng mga bagyang maulap na paporin at mga katamtaman na mga pag-ulan, kung minsan mga malakas po ang ating inasahan. Kaya naman mas mainam maging alerto at updated po tayo at ugaliin na magdala ng payong parangga lamang sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan. Samantala, para sa nalabing bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Luzon, inaasahan po natin makakaranas ng improving weather na may chance rin ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Dulot nga po ng localized thunderstorm na epekto nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nagdala ito ng maulap na paporin at localized thunderstorm. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi, nasaan pa rin po natin makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon ngayong umaga na sinasamahan ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto lang po tayo upang makaiwas po tayo sa mga banta pa rin ng pagba sa mababang lugar at paggulang lupa sa mabundok na lugar. Nasaan po tayo agwat ang temperatura dito sa may Legazpi na umabot sa 34 degrees Celsius. Tugigaraw 37 degrees Celsius ang ating nasa agwat ang temperatura. Lawag 33 degrees Celsius, Baguio 23 degrees Celsius, Metro Manila 34 degrees Celsius ang ating nasa agwat ang temperatura. Tagaytay 32 degrees Celsius ang ating nasang agutang temperatura. Meron pa rin po tayong inaasahan na mataas na temperatura, kaya naman asahan pa rin po ang malinsangan na panahon. Lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga banta pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Calayan Islands, Visayas, and Mindanao, at para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng improving weather ang ating inasahan ngayong umaga dito sa may Palawan. Ngunit maging alerto pa rin po tayo na sa mga biglaang buhos ng mga paulan dahil nga po yan, sinasamahan din po yan ng bagyang maulap na paporin at mga localized thunderstorm na dulot nga po nitong hanging habagat. Kung saan mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan early morning and afternoon. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 31 degrees Celsius, Calayan Islands, 31 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inasahan pa rin po natin makaranas tayo ng improving weathers ngayong umaga, ngunit mas mataas din po ang mga pag-ulan dito sa may area ng Aklan,
Antique. Nadulot nga po yan ng localized thunderstorm na epekto nitong hanging habagat. Kabilang ang area ng Negros Occidental na siyang nagdudulot nga rin po yan ng bagyang maulap na papurin at mga light rains na kung minsan may mga biglaan din na buhos na mga pag-ulan na kung saan malakas na mga buhos na mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto at walin pa rin magdala namang ng pananggal lamang sa biglaang buhos na mga pag-ulan tulad ng payong o kaya naman kapote. Samantala, sa malalabing bahagi ng Visayas, inasahan po natin makakaranas pa rin ng good weather na kung saan ngayong umaga inasahan po natin makakaranas ng improving weather hanggang mamayang tanghali, ngunit pagsapit ng hapon at gabi maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm. Nadulot nga po nitong trap ng bagyong ating monitor na siyang nadudulot po yan ng maulap na papurin at sinasamahan ng mga biglaang buhos na mga pag-ulan at bugsong hangin na kung saan nga po naranasan na nga po dito sa area ng Bicol region, especially sa lugar ng Naga City, Kamsur, na kung saan nakaranas ng biglaang localized thunderstorm na malakas ng mga pag-ulan at sinasamahan ng malakas na hangin. Nadulot nga po yan ang trap ng bagyong ating minomonitor sa may silahang bahagi ng ating. At para naman sa maging agot ang temperatura dito sa may Tacloban, umaabot sa 31 degrees Celsius, Iloilo 32 degrees Celsius, Cebu 32 degrees Celsius ang ating nasa agot ang temperatura. At para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa may Mindanao, inasahan po natin makakaranas pa rin ng improving weather sa halos buong Mindanao, ngunit maging alerto pa rin po tayo pagsapit ng hapon at gabi. Nagdadala pa rin nga po ito ng mga localized thunderstorm na siyang nagdudulot ng maulap na papurin at mga pag-ulan. Kung minsan katamtaman lang sa mga malakas na mga paulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha sa mga babang lugar at pagguho naman ang lupa sa mga bundok na lugar. Upang makaiwas po tayo, mas mainam na maging alerto at updated po tayo sa mga bago naming ulat panahon na aming ilalabas. Sa maging agot ang temperatura dito sa may Cagayan de Oro, 31 degrees Celsius, Davao 32 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula 32 degrees Celsius ang ating nasang agot ang temperatura. At para naman sa maging lagi ng panahon dito sa ating kagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong bibay ng ating seaboard na kung saan banayad ang mga pag-alon na ating inasahan. Slight to moderate ang ating inasahan ng mga pag-alon dito sa may kalurang bahagi ng ating bansa and silang bahagi ng ating bansa. Na kung saan mayroon po tayong inasahan ng mga pag-alon na umabot sa 0.6 to 1.8 metro ang taas ng mga pag-alon, especially dito sa may area ng seaboard ng Batanes, Babuyang Group of Islands, Ilocos Norte. Samantalang dito naman sa may kanlurang bahagi ng Luzon, especially dito sa may area ng Pangasinan, Zambales, and Bataan, inasahan po natin ang 0.6 to 1.2 metro ang taas ng mga pag-alon. Samantalang sa malaping bahagi ng ating bansa, slight to moderate din po ang mga pag-alon. Kaya naman malaya pa rin makapaglalay ang ating mga kababayang mga isda sa kahit anong bibay ng ating seaboard. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, ika-14 ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtaan mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga bago naming ulat pa na ilalabas ukol dito sa bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa na kung saan posibleng na nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman maging alerto at updated po tayo sa mga bago naming ulat pa na aming lalabas at sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod pang araw. Ingat po tayong lahat at sana ligtas po tayo sa pagdaan nitong bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa.